Ready! Reload! Aim! Consumato mes! Isang buhaya! Kumbento o kamatayan! Ngunit Mapunto sa nakaraan. Bawat pangyayari may nalalaman. Mga aral na dadalhin ko hanggang bukas ng buhay ko. Lahat ng pagsubok kikilalanin iba-ibang tao. Buenas tardes, Doña Victorina at Don Tiburcio. Buenas tardes, Isabel. Buenas tardes din sa iyo, Isabel. O siya, kayo tumuloy na. Maraming salamat sa iyo, Isabel. Sakang bobo! Pasensya na po kayo, senyora. Dahil sa kapabayaan ng gobyerno, kaya't maraming nakakapasok na problema sa Las Pilipinas. Sandali lamang, Padre. Nakakalimutan mo yata na ako'y parte ng gobyerno. At ano naman, wala akong pakialam. Padre at Tiniente, mabuti pa sigurong iba na lamang ang pag-usapan natin. At sino ka para? Magandang gabi sa inyong lahat. Kinagagalak kong ipakilala sa inyo si Senyor Ibarra na nagmula pa sa Europa. Gracias, señor at señora. Siya, tunay. Maligayang pagbabalik sa Senyor Ibarra. Ikinagagalak ko ang iyong pagbabalik, Senyor Ibarra. Gracias, señor at señora. Narito pala ang anak ni Don Rafael Ibarra. Ano ang iyong masasabi, Padre? Manahimik ka! Narito pala ang kura ng San Diego, ang isa sa matalik na kaibigan ng aking ama. Kamusta, padre? Ako yata'y nagkakamali. Hindi ho ata kayo ang tinutukoy ko. Tama ka, ako si Padre Damaso. Ngunit kailanman hindi ko naging kaibigan ng iyong ama! Nakahanda na ang pagkain. Ang dapat na umupo rito ay ang mahal na kura ng San Diego, si Padre Damaso. Padre Sibila, ikaw ang nararapat na umupo dyan. Para sa iyo ang upuang ito, sapagkat ikaw ang mahal na kaibigan ng pamilya naghanda ng hapunang ito. Nararapat lang sa iyo ang upuang yan dahil ikaw ang kura ng distriktong ito. Kung iyon ang iyong utos, sino ba naman ako para hindi sundin ito? Hindi ako nagutos!
Kayo ho, Don Santiago? Hindi niyo ba kami sasaluhan sa hapunang ito? Huwag na ninyo akong alalahanin. Para sa inyo ang hapunang ito. O siya, ihanda na ang tinola. Sa loob ng 7 taon na iyon, siguro nakalimutan mo na ang iyong bayan. Isang kabaligtaran niyan, sapagkat ako yata ang nakalimutan ng aking bansa, ni hindi ako nakatanggap ng mensahe tungkol sa pagpanaw ng aking ama. Ibahin na lamang natin ang usapan upang hindi maging malungkot itong hapunan. Halos ganoon lang din, ang pinagkaiba lamang ay maraming makabagong gawain sa Europa. Parating mo ba na hindi maganda ang mga gawain dito sa ating sariling bansa? Anas ka lamang ng hangin sa ibang bansa. Tila'y nakalimutan mo na atang may pagmamalaki ng Las Pilipinas. Hindi naman sa ganoon, Padre. Sinasabi ko lamang ang pinagkaiba ng ating bansa sa Europa. Por el tono de su discurso, kasi pinagmamalaki mo pa ang kayamanan ng Europa. Yan, ang epekto ng Europa. Napapatid ang dila ng mga tao. Paumanhin, Padre, kung hindi ako nakasagot sa iyo. Ngunit isa lamang naalala ko sa iyo, Padre. Nung ako'y musmus pa lamang, ay pumupunta ka sa aming tahanan upang saluhan kami sa pananghalian. Sinasabi mo ba ako'y masiba sa pagkain? Hindi naman sa ganoon, Padre. Ako'y nagpapasalamat sa lahat ng dumalo, lalo na sa naghanda ng hapunang ito na si Don Santiago. Hindi na ako maaaring magtagal pa. Ako'y maagang aalis kinabukasan. Ako'y tutungo na sa aking bayan, sa bayan ng San Diego. Sandali lang. Inaasahan ni Maria na makikita ka pa niya rito. Maaari bang manatili ka pa muna sandali? Paumanhin, Don Santiago. Dadalawin ko na lamang siya kinabukasan bago ako magtungo sa San Diego. Kikilalanin iba-ibang tao ang Mayroong naghahanap sa iyo, Iya. Siya na ba iyan, Tia? Siya na nga, Maria. Baka naman kami nakakaabala pa sa iyo. Anong ibig mo sabihin? Halika, tayo maupo. Maria, hindi ba nabanggit sa iyo ng iyong ama? Oo, pinaliwanag na niya ang dahilan ng pag-alis ko. Kaya nga baka ako'y nakakaabala pa sa iyo. Para sa iyo, hindi abala ito. Ako'y naparito para talaga sa iyo, Sinta ko. Ilang taon ba na yun? Tama ang natin ko, Sinta. Baka naman may iba ka nang sinisinta roon sa mga bansang napunta dito. Ikaw pa rin, Maria. Ikaw lang. Hindi kailanman nagkaroon at magkakaroon ng iba. Kung alay kong araw Nais ako'y ipakita sa iyo. sa alagang walang kasing ganda. kikilalanin iba-ibang tao ang Sa nakalibing ang aking ama, maayos ba ang kanyang naging himlayan? Sabi sa akin ni Kapitan Tiago ay siya na ang magpapagawa ng nito. Senyor, dito. Tandang-tanda ko na dito namin inilibing ang inyong ama. Kung gayoy, nasaan? Hindi ko po alam. Ayun po pala yung sepulturero. Isang araw ho, maaari po ba namin malaman kung bakit wala doon ang krus at ang labi ng aking ama? Ang krus ay nasunog na. Samantalang ang labi ng iyong ama ay nahukay na. Ulol ka ba? Nasaan ang bangkay? Wala na ang bangkay. Bakit wala na? Sino ang nag-utos sa'yo na makukain ng bangkay ng aking ama? Sumagot ka! Sino ang nag-utos sa'yo? Si Padre Damaso ba? Hindi po. Ang nagutos po sana ay ang bagong kura ng San Diego. Ang kurang mahilig manakit
Tama na po yan, senyor. Si Padre Salvi po yun. Kung gayoy, nasa ang bangkay ng aking ama? Inuutos po sa akin na dalhin yun sa libingan ng mga inchik. Ngunit hindi ko dinala roon. Ano? Nasaan ang bangkay ng aking ama? Umuulan po noon. Kilala mo ba ang lalaki na iyon? Oo, anak siya ni Don Rafael Ibarra. Anong ginawa mo sa aking ama? Palika, wala akong ginagawa sa iyong ama. Ang gumawa ay aking pinalitan, si Padre Damaso. Nasaan ang aking ama? Masid, kikilalanin, iba-ibang tao. Ang Kumusta? Tila masaya ho kayo. Siya ang tunay. Pagkat narito na ang unos. Ano hong unos? Ibig niyo bang maligo? Mabuti naman ang maligo. Ngunit lalong mas mabuti ang hinihintay ko. Kung gayoy ano? Bakit kayo nagpapagawa ng kampana para kay Santa Barbara? Ngunit wala naman siya na itutulong. Malika, siya ginawa nito sapagkat si aming sinasamba. Kung gayoy, anong nagawa ng may tumamang kidlat na naging dahilan ng pagkasira ng Irelo sa altar? Hindi ba't wala? Si ni Maria Insa, Santa Barbara Benita. masid, kikilalanin, iba-ibang tao. Bataan ng lubid, Christine! Sa wakas sa'yo nagkakasali. Tara, makababaan na. Dahan ka. Pagod naman. Ano kaya ang nilagay ng ulam ng inay para sa ating hapunan? Sa tingin ko tayo matutulog na naman ng kumakalamlam ang tiyan, sapagkat ang ating hindi tayo may kaltas. Pasensya na aka, ngunit hindi ko talaga ninakaw ang 2 unsa na iyon. Alam ko naman, pero wala tayong magagawa. Ito na lang ang sweldo nyo. May kaltas na iyan dahil sa unsa na ninakaw mo, Crispin. Bakit 1 piso lang ang natira? Hindi ba dapat 2 piso ito? Kino-question nyo ba akong 2? Hindi lang po, ngunit hindi na po kumikita sa 1 linggo sa inay. Tapos ganito na po ang aming kinikita. Pasaway ka talagang bata ka. Halika rito. Tulong mo ako! Papatayin niya ako! Crispin! Masid, kikilalanin, iba-ibang tao. Ang
Anak mo? Sigurado bumabasa na si Crispin. Habang pauwi naman na si Basilio, dala ang kanilang sahod. Kung ganun ay pagtiran mo ako ng piso. Kikilalanin iba-ibang tao. Ang Nay! Pagbuksan mo ko, Nay! O Diyos ko, anong nangyari sa'yo, anak ko? Nasubsob lamang po ako. Huwag po kayo mag-alala. Ganun ba? Ngunit bakit ikay nag-iisa? Nasaan ang kapatid mo? Nasaan si Crispin? Naiwan po siya sa kumbento. Sapagkat siya'y napagkamalang kumuha ng 2 onsa. Ang aking mabait na Crispin, pinagbintangan dahil tayo ay mahirap. Nay, huwag ka na malungkot, Nay. Sandali, kumain ka na ba? Hindi ako gutom. Nais ko lang minom ng tubig. Oo nga, alam kong ayaw mo sa tuyo at halubaybay. Dumating kasi ang iyong ama at kinain ang dapat na para sa inyo. Umuwi ang itay? Ni hindi lang niya kami hinintay. Ngunit dinilin niya naman na magpakabait daw kayong dalawa. Bakit hindi na tayong tatlo nila Crispin ang mamuhay? Kung ikay hindi gutom, tayo ay magpahinga na. Bye. kikilalanin iba-ibang tao. Senyor, dito po kami pinadala nung sa pulperero ng kasama namin sa Tiniente de Ibarra. Maraming salamat, Ginoo. Wala ho kayong dapat ipagpasalamat dahil wala pa po ito sa natulong ng ama nyo sa akin. Nais ko ituloy ang plano ng aking ama sa pagpapatayo ng paaralan. Magandang adhikain po yan, senyor. Maniguradong madaming kabataan na matutuwa. Ngunit Ngunit baka maging hadlang ang mga kura sa plano mong ito. huwag tayo mawala ng pag-asa. Ipagpapatuloy ko ang pagpapatayo ng paaralan. Tama po ang senyor. Maiba po tayo. Madaming kabataan po ang matutuwa sa adhikain. Sino sila? Maaari niyo po silang puntahan kung gusto niyo po silang makilala. Oo naman. Gusto ko silang makilala at ibalita na din sa kanila ang tungkol sa paaralan. Puntahan po natin sila, senyor. Paniguradong matutuwa sila sa ibabalita niya. Mga bata! Mga bata, batiin ninyo si Senyor Ibarra. Magandang araw po, Senyor Ibarra. Magandang araw din sa inyo. Totoo ba ang aking nabalitaan? Gusto niyo mag-aral? Opo, tama po kayo, Senyor. Kung gayoy, matutupad na ang kagustuhan nyo sapagkat ako'y magpapatayo ng paaralan para sa mga batang katulad nyo. Totoo po ba yan, Senyor? Oo naman, ito ang plano ng aking nasirang ama. Itutuloy ko ito para sa kanya at para sa inyo. Salamat po, Senyor. Napakabuti po ninyo. Salamat po sa pagtihan ninyo, Senyor Ibarra. Walang anuman mga bata. O siya, aalis na ako. Babalik na lang ako para balitaan kayo. Maraming salamat po, Senyor Ibarra. Padre, nakita ko po ang guro na kausap si Senyor Ibarra. At anong pinag-uusapan nila? Balak po ng Ginoo ng patayo ng paaralan. Kanina po'y kausap nila ang mga bata. Ang anak ng ereheng yun talaga ako'y sinusubukan. Tawagin mo ang guro. Masusunod po, Padre. Ikaw ba ang guro na kausap ni Ginoong Ibarra kanina? Tama ba? Oo, ako nga yun. Kung gayon, sumama ka sa akin. Ipinapatawag ka ng kura. Bakit po? Basta, sumunod ka na lamang sa akin. Padre, narito na po ang guro.
Maluho, Padre. Sino ka para sumama sa planong pag-aralin ng mga bata? Padre, tinutulungan ko lamang po sila. Hindi ka dapat makialam. Isa ka lamang guro. Dalhin mo ako sa mga batang iyan. Opo, Padre. Kayo ba ang mga batang nais na makapag-aral? Inuulit ko, kayo ba ang mga batang nais na makapag-aral? Opo, Padre. Kung kayo naiuunahan ko na kayo, hindi kayo makakapag-aral mga suwail. Huwag pa, Padre! Maawa po kayo sa amin! Huwag po pa... Ina! Ano po kayo sa Padre, ano po ang ginawa ng aming mga anak? Bakit niyo po sila pinapalo? Suwail ang mga batang ito. Nagnanais silang makapag-aral kahit hindi naman dapat. Patawad po, Padre. Pagsasabihan po namin sila. At lamang kung hindi mananagot kayong lahat. Naghahanap po sa inyo. Sino iyan? Papasukin mo. Ngunit baka ayaw niyo po siyang makausap. Basta't papasukin mo. Pumasok na raw po kayo, senyor. Hindi ko dinadamay. Ikaw ang nagdadamay sa kanila. Biruin mo ba naman, ang mga batang enjoy iyong pag-aaralin? Wala pong masama roon. Ang hiling ko lamang po ay huwag niyo silang saktan, sapagkat ako po ang may kagustuhan magpatayo ng paaralan na iyon at hindi sila. Alam ko, ngunit nilalagay ko lamang ang mga bata sa tama. Maaari ka nang umalis. At kung sa gayon po ay ako'y aalis na. Mga bata, narito ulit ako. May babalita ako sa inyo. Nais niyo bang malaman kung ano ito? Patawad po. Ngunit kailangan na po namin umalis. Baka po kami abutan ng kura na kausap kayo. Teka, ang kura ba ang may gawa nito? Opo, kaya kailangan na po namin umalis. Ang iba po namin mga kasama ay pinauwi na ng kanilang mga magulang. Kaya't kami aalis na rin po. Patawad po. Aalis na po. Masid, kikilalanin, iba-ibang tao. Ang Ay palangit ng batang magnanakaw! O ba ang yan ng batang magnanakaw? Ano? Pagnanakaw? Hindi pagnanakaw ang mga anak ko! Ikaw nga! Kung gayon, ibalik mo sa amin ang inuwi ng anak mo! Alam kami pera, kahit talugugin mo pa ang buong bahay namin, ay wala kayong makikita! Kung ayaw mo ibalik ay sumama ka lang sa amin. Galakad! Bisan mo! Ako nga naman kayo, huwag niyo ko ikulong! Lakad ka! Ganda!
Palayasin mo na kayo babae na yan. Wala tayong mapapalaya sa babaeng baliw na yan. Hoy, babae, lumayas ka na dyan! Kikilalanin iba-ibang tao ang Maligaya akong malaman na kayo naparito. Mano po, Padre? Salamat, Padre Saldi. Kami rin maligayang maparito. Kunin ang napakaganda ng anak ni Kapitan Jaco. Maraming salamat, Padre Saldi. Pero ano po kaming kaunting handog para sa inyo? Maraming salamat eh. O siya, tumuloy na kayo. Iya, lalabas na po ako. Siguradong hinihintay na ako ni Crisostomo. O siya, sige. Mag-iingat ka, Iha. Magandang araw, Crisostomo. Nabasa mo ba ang ipinadala kong telegrama? Maria, huwag kang mag-alala. Ihahanda ko na lahat ngayong araw. Para bukas, bago magbukang liwayway, ay ayos na lahat ng gusto mo. Kung gayoy, iimbitahan ko ang aking mga kaibigan. Ngunit, maaari mo bang magawa ng paraan na hindi makasama ang kura? Bakit naman? Sapagkat may mga kakaiba itong ikinikilos. Tila may mga sinasabi sa isipan na hindi ko maintindihan. Naway maunawaan mo ang nais kong iparating. Ngunit Maria, hindi maaaring hindi natin siya maanyayakan. Mukhang malalim ang inyong usapan at hindi kayo tinatabla ng ikaw ng hangin. Para sa amin, napakaganda ng gabing ito. Sa bagay, kapag ganito ang singin ng hangin sa araw, tanda ito na malapit na ang pistahan. Tama ka riyan, Padre. Ating napag-usapan na ang pista. Maaari ka ba namin maanyayahan sa idaraos namin ang pistahan? Saan naman ito gaganapin? Nais ng mga dalaga na ganapin ito sa batis. Ang anyayang ito'y aking malulunod. Tatanggapin. Upang mapatunayan na ako'y walang tinatago dahil sa iyo. Kayo'y po, ako'y mauna na. Ginoong! Magandang araw po sa inyo, Ginoong. Sino ka naman? Hindi na po yung mahalaga. Nais ko lang ipabatid sa inyo na 2 araw ko po kayong hinihintay. At bakit? Sapagkat wala pong naaawa sa akin dahil ako raw po ay tulisag.
Nawawala po ang aking dalawang anak na lalaki na dahilan ng pagkasira ng isip ng aking asawa. At ano naman ang gusto mong mangyari? Gusto ko lang po humingi ng tulong para sa aking mga anak at asawa. Marami akong gagawin ngayong gabi. Kung gusto mong ikwento ang lahat ng nangyari sa iyo, ay sumunod ka sa akin. Maraming salamat po, Ginoon. Masid, kikilalanin, iba-ibang tao ang Maaari niyo bang itigil kung ano man dahilan ng inyong malakas na tawanan? Nariyan na pala ang kanina mo ba hinihintay, Maria? Ba't minumuyan niya? Magalit-galit ang mga pagiging ko na Ikaw naman, Victoria. Tingnan mo, nandyan din si Albino. At ano naman? O siya, tumahimik na kayo. Narito na sila. Magandang araw mga binibini. Magandang araw sa inyo, lalo na sa iyo, Maria Clara. Maganda ba ang panahon? At tahimik ba ang ilog? Huwag po kayong maglala. Mabuti po akong lumangoy. O siya, magdasal muna tayo. Si Albino na ang mamumuno riyan, sapagkat naging seminarista iyan nung siya'y bata pa. O siya, tayo na. Tumungo na tayo sa ating paroroonan. Tingnan mo ang kalangitan. Napakapayapa. Siyang tunay, Maria. Napakaganda ng araw na ito. Lalo na ikaw ang kasama ko. Isasto mo, nakikita mo ba ang lalaki niya? Tila siya ay malungkot. Mabuti pa ay kuhanan natin siya ng makakain at mainit. Sandali lamang, ako'y kukuha ng mainit at makakain. Ginoo, ito ang pagkain at inumin. Salamat sa inyo. Walang anuman, Ginoo. O siya, kami mauna na. Maria, ayon sa ganda ng tanawin, kung ikay mag-aalay ng isang awitin para sa amin, Ang mga kanta ko po at kaluluwa. walang problema. Hindi ba mga kasama? Tamis mabuhay sa sariling bayan. Magiliw ang lahat sa halik ng araw. Isang buhaya! Isasto mo! Iha, bumalik ka rito! Salamat. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Mag-iingat ka na lamang sa susunod. Isasto mo, labis mo akong pinag-alala. Huwag ka nang mag-alala. Ligtas na ako. Tayong lahat. Masid, kikilalanin, iba-ibang tao. Ate Sabi, ba't hindi nyo kasama ang dating kura ng San Diego? Hindi niyo ba alam ang nangyari? Ano ang nangyari? Binuntal siya ng walang kaabog-abog sa daan ng isang lalaki habang papunta rito. Ano? May nangbuntal sa isang pari? Ano ba ang nangyayari sa mundo? Ngayon ko lamang narinig ito. Kami umaasa na mahanap niyo ang lumapastangan kay Padre Damaso, lalo na sa iyo, na pinuno ng militar. Napakarami nyo nalalaman, reverensya. Marahil alam nyo rin na pinakawalan ko ang babae. Ang babaeng ina ng mga batang pinagbintangan yung magnanakaw sa kumbento. Tutol ako riyan at wala akong alam sa nangyari sa babaeng iyon. At kung sino man nagsabi sa iyo ng mga balitang iyan ay sinungaling!
Marahil ako'y nananaginip lamang, nakausap ang sakristan mayor. Nanaginip, pinipilit akong arestuhin ng mga bata. Padre Salvi at Alvarez, huwag na po kayo magtalo. Halina't ating tikman, itong alak na galing sa Europa. Salud! Salud! Masid, kikilalanin, iba-ibang tao ang Mabuti pa dito ka na sa tahanan. At bakit? Saan ka paroroon? Ako'y mga ngaso upang masarap ang ating hapunan. Hula ko'y mainit na sabaw ang iyong nais para mamaya. Tama ka riyan, mahal ko. Ako'y mangunguha ng mga talbos at maraming. O siya, antayin mo na lamang ako. Mag-iingat ka na. Tila tumatago sa iyong mukha ang lungkot at pag-aalala. Anong nangyari, mahal ko? Sapagkat sa ganitong tagpo na lamang tayo nagkikita, hindi man lang kita mailabas sa lugar na ito. Wala naman sa akin problema iyon. Ngayon, may kailangan ka ba? Wala naman. Sandali lang. Ikaw ang kailangan ko. Mahal ko, sa palagi ang paglisan mo, hiling ko, ang pag-iingat at kaligtasan. Patawarin mo ako. Ngunit ginagawa ko lamang ito upang hindi ka mapahamak. Mahal na mahal kita. Nag-iisa kong salamin. masid, kikilalanin, iba-ibang tao ang Labis ang aking taba nang malaman kong may buwaya sa batis kahapon. Mabutit walang napahamak sa kanila. Okay, malas ko naman. Umasa ako makalalanghap ng sariwang hangin. Subalit masangsang na amoy ang aking nakamit. Marahil ay sarili mo ang naamoy mo, senyora. Hindi kailanman, senyora. At saka, senyor, dapat ka na muna sigurong bumili ng bagong damit at pabango. Bakit naman, senyora? Upang hindi nag-aamoy panis na basura yung kinakasama mo. Ah, ganun. Matandang pakilamera? Tama na, itigil niyo yan. Nakakaya sa mga tao. Bago ka mag-ipagtugalian, maligo ka muna! Matandang pakilamera! Mabaho! Huwag kang nakikipag-away sa nagsasabi ng totoo. Bahala ka dyan. masid, kikilalanin, iba-ibang tao ang Papa, maglalakad-lakad na po muna kami magkakaibigan. Sandali lang, Maria. May regalo lang ako sa iyo. Maraming salamat po, Papa. Napakaganda ng agnes na iyan. Para sa iyo ito, Iha. Maraming salamat, Papa. Aalis na rin po kami, Papa. Umuwi ka rin agad. Papa. Sapagkat kasabay natin maghahapunan ngayon si Padre Damaso. Ikaw man, Iho. Makisalo ka na sa amin. Alam kong mag-isa ka lang sa inyong bahay. Ayoko man pong tanggihan, ngunit may darating na bisita sa aking tahanan. Kung gayo'y, isama na rin ng mga kaibigan mo dito. Marami namang pagkain sa bahay. At saka gusto ko rin magkalinaw kayo ni Padre Damaso. May panahon dyan, Don Tiago. O siya, Papa. Aalis na rin po kami upang agaran kami makabalik. Alam na po ako muna, Don Tiago. Babalik muna po ako sa aking tahanan. Sige, Iho. Mag-iingat naman kayo, Maria. Opo, Papa. Adios, Kapitan Tiago. Tunay ang napakasaya ng pista rito sa San Diego. Tama ka riyan, Maria. Pero naman ang masaya sa nakakarinig mo. Ikaw naman, Victoria, tila ba wala kang kasiyahan? Bakit ko Hasan, hindi nasisilayan si Albino?
Anak, huwag ka nga lumapit dyan. Baka ikay mahawaan ng sakit sa kanya. Sino ang kaawa-awang babaeng iyon? Bakit ganun na lamang siya kung layuan ng mga tao? Iyan ay isang kritawan. At may 4 na taon na ang sakit. Maraming salamat, Senyora. Maria, ano yung ginagawa? Wala akong ibang bagay na maibibigay sa kanya. Ano naman ang gagawin niya sa Agnos? Wala yung simpi sa kanya. Halina kayo, huwag niyo nang isipin ang Agnos na iyan. Manalangin tayo para sa aking anak. Nakikita mo ba ang kampanang iyan? Nariyan ang anak ko si Basilio, ngunit hindi ko sila mapuntahan sapagkat may sakit ang kura. Ilayo niyo ang baliw! Baka mahawa siya ng sakit! Bakit yung hinuhuli? Ano ang kanyang ginawa? Naghahasik siya ng gulo, senyor. Tulungan niyo po ako, senyor! May mga tao pa rin palang hindi mapapalad. Masid, kikilalanin, iba-ibang tao. Esta es nuestra, el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amen. Senyor, maaari na niyong ilagay ang kaha. Sa palagay ko, ang dapat maglagay nito ang eskribano na siyang magtatala sa mga pangyayari. Ngayon naman, ang mag-aalay ng kaalaman ay ang alkalde. Ating siyang pakinggan. Magandang araw mga kababayan. Ang itatatag sa lugar na ito ay isang paaralan. Ang paaralan ang kailangan upang masabuti ang kalagayan ng bansa. Dapat nating pasalamatan ng Diyos sapagkat tayo binigyan ng mga alkalde at pari na gagabay para sa paaralang ito. Mabuhay ang planong ito! Mabuhay! Jesus Maria ay Jose, Diyos ko at mga santo, tulungan ninyo si Crisostomo. Don Ibarra, ayos lang po ba kayo? Oo, ayos lamang ako. Mga kababayan, ligtas si Senyor Ibarra. Huliin niyo ang namahala. Masusunod. Huwag niyong uulihin. Siya'y malapit sa aming pamilya noon pa man. Ako na ang bahala sa kanya. Ayos ka lamang ba, Crisostomo? Hindi ka ba nasaktan? Wala ka bang sugat? Hindi ako nasaktan. Maayos ang aking lagay. Maraming salamat sa Diyos at maayos ang kalagayan mo. Masid, kikilalanin, iba-ibang tao. Hindi mo na ba yung tumawa? Ikaw pala yan. Ngunit, Sinang,
Senyor, may naghahanap po sa inyo. Tuloy-tuloy na po siyang pumasok. Sino iyon? Paling Concepcion, maaari niyo na kaming iwan. Isara ninyo ang pinto. Kung kailangan mo, bakit ikay naparito? Huwag niyong sabihin kahit kanino na alam niyong nanganganib ang inyong buhay. Nakakasigurado ka ba na sinadya ang pangyayaring yon? Muntik na akong mahuli sa pagtulak sa kanya upang iligtas ang inyong buhay. Bakit mo pinatay? Bakit mo siya pinatay? Kung hindi ko ginawa iyon, ay ikaw ang mapapahamak. Bakit alam niyo lahat ng ito? Kabilang ka ba sa nagnanais na wakasin ang buhay ko? Hindi po. Malaki ang utang na loob ko sa inyo sa pagkakaligtas ng aking buhay. Sadya lang po na marami akong napagkukunan ng impormasyon. Ikay hindi piloto at hindi rin manggagawa. Kung gayoy, sino ka ba talaga? Mag-iingat kayo, senyor. Sandali, hindi na ba tayo magkikita? Maaari itong mangyari sapagkat may utang pa ako sa inyo. Sa mga nangyari kanina ay nakabayad ka na. Para sa akin ay hindi. Mauna ho ako. Ako'y kikilalanin iba-ibang tao. Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito po ba si Don Santiago? Mayroon pong sulat para sa kanya. Narito ako. Birheng Maria, napakagandang balita. Anong balita iyan, Kapitan? Darating ang Kapitan General at sa bahay ko magaganap ang pagtitipon. Maaari ko bang tingnan ng sulat? Ito po, Altres. Aba, totoo nga. Lahat ng narito ay imbitado. O siya, ako'y mauna na. Kailangan kong maghanda at maglinis ng bahay. Adios, mga senyor at senyora. Bago ka umalis, ay tikman muna natin ang alak na galing pa sa Espanya. Salud! Salud! Ako'y mauna na. Paalam sa inyong lahat. Paalam, Kapitan Tiago. Senyor Ibarra, napakahusay ng arkitektong inyong nakuha. Siya ay isang perito. Ang tuta lamang ang nangangailangan ng perito. Ang mga Indyo nga ay nakapagbuo ng sarili ng bahay. May nabalitaan nga ako, kumuha pa ng arkitekto, eh 4 na dingding na lang naman ang kailangan. At saka ito pa, ang Indyong iyan matutulang na kaunti kung mamasta akala mo kung sino na. Nakarating lamang sa Europa, naging mapagmalaki na. Kahit sino hinahamak. Katulad ng iyong ama na namatay mag-isa sa karsel. At iyong bangkay ay pinatapon sa ilog. Siguradong sa impyerno ang diretsa. Gusto na ang paninira mo sa aking ama. Ang aking ama ay mapagbigay. Kahit sino man ang humingi ng tulong sa kanya. Mapapobre man ito o may kaya, si Don Rafael Ibarra ay may dignidad at integridad. Na kahit sino man ay hindi mawawakasan. Kahit na pinaglaruan ng kanyang bangkay at libingan. Hindi ba't itinuring kayo ng kaibigan ng aking ama? Ngunit anong ginawa ninyo? Pinagmukha mo siyang masama sa mga mata ng tao at binansagang erehe at pilibustero. Kaya dapat lamang nawakasan ko na ang kabastusan mong ito. Gusto na at puno na ako sa'yo! Huwag, Crisostomo. Huwag mong ituloy iyan. Por favor, Crisostomo. Utang na loob. Isipin mo ang ating kinabukasan. Kikilalanin iba-ibang tao. May pinag-uutos ang kura. Nais ni Padre Damaso na itigil ang kasunduan niyo ni Crisostomo sapagkat ayaw niyang mapariwara ang buhay mo. Hindi ito magiging madali para kay Clarita. Wala na akong magagawa rito. Sumangayon na si Padre Salvi. Subalit huwag kang mag-alala, iha. Mayroong pamangkin si Padre Damaso na nagmula sa Espanya. Sa kanya ka raw ipakakasal. Kikilalanin iba-ibang tao. Ako'y lubos na humanga sa adhikain mo makapagtayo ng paaralan. Asahan mo ang buong suporta ko sa iyo. Maraming salamat sa inyo. Ngunit,
Ako'y nababahala na baka hindi matuloy ang aking adhikain. Subalit, ako'y ekskomunikado na sa mata ng mga pari. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko ang mga arsobispo ukol dyan. At isa pa, hanggat ako ang namamahala rito, walang sino man ang makakagalaw sa iyo. Maraming salamat. Naway hindi kayo mawalan ng tiwala sa akin kailanman. Wala iyon, senyor. Ngunit bakit hindi kayo sumama sa akin sa Europa? Higit kang liligaya roon. General, hindi ko pa makakalimutan ang iyong kabutihang loob. Subalit, dito na po lumaki ang aking mga ninuno. At dito rin namatay, sa hindi mapayapang paraan. Ngunit may nakalimutan ako sabihin sa iyo. Ano po iyon? Ang kasal mo sa pinakamagandang babaeng nakilala ko ay nanganganib. Kaya't puntahan mo siya ngayon din at sabihin huwag mo balisa. Kikilalanin iba-ibang tao. Dalhin mo siya sa bahay. Susunod po. Sumayo ka para sa akin. Sumayo ka para sa akin. Ayoko niyan. Ang gusto ko ay masaya at mabilis. Bilisan mo. Sumayo ka ng masaya. Ano ang nangyayari dito? Kunin ang babaeng ito, pakainin, bihisan, pagkatapos ay pakawalan. At ikaw naman, wag na wag mong papakilaman ng babaeng iyon. Walang hiya ka! Sa akin ang babaeng iyon! Wag mo akong hiyawan at baka mapatay kita. Papatay kita! Walang hiya ka! Hayop ka! Hayop ka din! Buwisit ka! Wala kang hiya! Nakakainis ka na! Buwisit! Kikilalanin iba-ibang tao. Buenas tardes, Kapitan Tiago at Isabel. Buenas tardes, Isabel at Don Jacob. Buenas tardes din sa inyo. Halina't tumuloy kayo. Andeng! Bakit po? Tawagin mo si Maria. Sabihin mong mayroon siyang dumating na bisita. Masusunod po. Maria! Bakit ka naparito? Tinatawag ka ng iyong papa. Maria, siya nga pala. Maria, pinapakilala ko sa inyo ang aming pinsan. Siya ay inaanak ni Padre Damaso. Ang kanyang mga magulang ay Espanyol, kaya siya ay purong Espanyol din. Ikinagagalak kong ipakilala sa inyo si Senyorito Alfonso Linares. Buenas tardes, Tia Isabel at Don Santiago. Especialmente sa iyo, Maria. Batid ko pagod na kayo mula sa inyong biyahe, kaya inihinda ko na inyong silid upang makapagpahinga na kayo. Maraming salamat, Isabel. Andeng! Bakit po? Dalhin mo sila sa kanilang silid. Dito ho, senyor at senyora. Kikilalanin iba-ibang tao. Ano mga iyan? Mga gamit po ito ni Padre Damaso. Baba mo na lamang dyan at umalis ka na. Opo, Padre. Padre, bakit niyo po binabasa ang mga iyan? Bakit hindi ka man lang kumatok o yumabag ng malakas upang malaman kung may paparating? Pamanhin po, Padre. Ngunit lubos pong ikagagalit ni Padre Damaso kapag nalaman niyang ginalaw niyo ang mga gamit niya. Huwag mong sasabihin sa kanya ang tungkol dito.
Ang Diyos lamang ang nararapat na makaalam nito. Bakit po, Padre? Sapagkat naglalaman ng liham ng malaking kahiyan para kay Padre Damaso at sa pamilya de los Santos. Anong kahihiyan po ang ibig niyo sabihin? Gaya ng sabi ko, ang Diyos lang ang nararapat na makaalam nito. Batid kung wala kang pagsasabihan na nasa akin ang liham na ito. Masusunod po, Padre. Padre, maaari ko ba kayong makausap? Sino ka? Ako po ang kapatid ng lalaki na namatay dahil sa pagkakabaksak ng malaking bato. Anong kailangan mo sa akin? Tungo po ako kay Ginoong Crisostomo para tingin siya sa nangyari. Ngunit wala po siyang binigay sa akin at sinabing muntik na siyang mapahamak dahil dito. Hindi niyo po ba ituro sa kanya dapat na gawin? Hindi ka naman taga rito, paano ako'y nakilala mo? Kilala po kayo sa buong probinsya, kaya sabihin niyo na po ang nararapat kong gawin. Ang dapat mong gawin ay magpasalamat kay Ginoong Crisostomo sapagkat hindi kanya ipinakulong. Dapat mong gawin, sulong na. Si Padre Damaso po ba'y nariyan? Nais ko po siyang kausapin. Mayroong ginagawa. Ano pang hinihintay mo? Sulong na. Masid, kikilalanin, iba-ibang tao. Ang Paumanhin. Buenas tardes, Padre Salvi. Ano't kayo na parito? Tuloy ho kayo. Nais ko lamang ibalita na hindi na-exkomunikado si Crisostomo. Ito'y balita mula sa Arsobispo. Kung gayon, ay hindi nga nagkamali si Don Crisostomo Ibarra. Tunay nga, kaya pati ako'y naging hawahan dahil dito. Alam kong hindi maganda ang nangyari noong kami ni Crisostomo ay magkita. Siya nga, Padre. Ngunit masaya ako na naayos niyo agad ito ng agaran. Tama, at nang maayos na ang lahat. Ginagalang ko ang binatang iyon dahil sa kanyang angking talino at kagandahang loob. Siguradong ikagagalak ito ni Maria. Maaari. Subalit may mga pangyayari na hindi na naayos kahit pa maganda ang balitang ito. Tulad ng ano? Ang pagtutol ni Padre Damaso sa kasal ni Maria at Crisostomo. Ngunit hindi naman si Damaso ang simbahan. Subalit, ano naman ang maaari kong gawin upang mawala ang galit nito sa kanya? Himukin ninyo si Crisostomo na humingi ng tawad kay Padre Damaso. At pagkatapos ay kausapin niyo na rin ito. Ang anak niyo naman ang magdidesisyon. Si Padre Damaso naman ang kanyang ama, hindi ba? Ang ibig kong sabihin na yung espiritual niyang ama. Buenas tardes sa inyong lahat. Senyor, narito ka pala. Kakasabi ko lang sa lahat na napawalang bisa ang iyong excommunication. Crisostomo, kanina ka pa pinag-uusapan na lahat ng saan ka nakita. Sa tingin ko'y ako ang nakahula. Ano ang ibig niyong sabihin? Sa palagay ko, hindi ko dapat ito sabihin sa harapan natin lahat. Huwag niyo kaming alalahanin. Sinang, maaari ba kitang makausap? Maaari. Sabihin mo ang katotohanan. Galit ba sa akin si Maria? Hindi ko alam. Ngunit sabi niya mas mabuti pa raw na limutin mo na siya at saka siya humagagol ng iyak. Bakit naman kaya sumagi ito sa kanyang isipan? Sapagkat nais siyang ipakasal ni Kapitan Tiago at Padre Damaso sa Ginoong si Linares. Nabalitaan ko ang yan. Ngayon ba ay maayos na si Maria? Hindi pa rin humihinto sa kalungkutan. Sa walang tigil niyang pag-iyak ay nauubos ang aking pasensya. At anong nangyari? Sabi ko huwag siyang magugulat na baka minililigawan ka ng iba. At naging dahilan pa ito ng lalo niyang pag-iyak. Sabihin mo sa kanya, gusto ko siyang makausap nang walang nakakakita. Mahirap man ito, pero huwag kang magabala. Sabihin ko lang kay Maria. Kailan ko naman makukuha ang sagot? Pagsapit ng umaga, ay agaran kong pupunta sa bahay niya. Maraming salamat, Sinang. Gusto mo, mabutit na parito ka. Anong balita? Naipagkasundo na po akong muli ng mga arsobispo. Kung ganoon, ikay Kristiyano ng muli. Clarita, naibalik na ng Arsobispo si Crisostomo. Maria, mabuti naman at mainam na ang iyong pakiramdam. Ipagpatawad niyo kung ako'y nakakagambala. Alam mo, Crisostomo, na ikinalulugod ko ang pagpunta mo. Kung gayon, ay salamat naman.
Crisostomo, saan ka paroroon? Nakahanda na ang pagkain. Masig, kikilalanin, iba-ibang tao. Ang Palagay ko hindi mo na dapat pang malaman ang buhay ng aking lolo. Mas mabuti nang malaman ko ito. Maaari ko bang malaman ang storya ng buhay ninyo? Ang buhay ng aking lolo ay mahirap lamang. Nagtitiis lamang siya sa maliit na sweldo na ibinibigay ng kanyang amo. Ngunit kailanman ay hindi nagsisi ang aking lola sa kanilang buhay. At ano ang sumunod na nangyari dito? Nasunog ang pinagtatrabahuhan ng aking lolo. Kaya't nakulong siya dahil ito ang pinag-uutos ng kanyang amo. At naghirap ang pamumuhay ng aking lola. At dahil din dito, naging trabaho ng aking lola ay pagiging isang mujer libre. At tuklasan ito ng aking lolo makalipas ang 1 taon. At ang aking lola ay nakuha muling mag-anak. At yun ay aking ama. Labis ko itong kinalulungkot. Ngunit, sa iyo, ano ang nangyari sa buhay mo? Gaan at maganda ang buhay namin ng aking mahal na kapatid. Pinadala ako sa Maynila para makapag-aral. Ngunit nagbago din ito lahat. Anong kadahilanan at ito'y nagbago? Noong namatay ang aking tunay na lolo, bumisita ang nakahidwaan nito. Nalaman niyang alam ko ang mga tunay na pangyayari. At nagalit ito. Nilaban niya sa korte lahat ng yaman ng aking lolo. Ano naman ang nangyari sa korte? Naipanalo niyo ba? Naging kampante ako. Sapagkat alam kong hindi niya ito may papanalo. Ngunit ako'y nagkamali. Nakuha niya ito lahat. Ang iyong kapatid, saan siya naroon? Hiniwalay ng aking kapatid ng kanyang nobyo. Sapagkat wala na kaming kayamanan. Hindi nga makatarungan ang nangyari sa iyong buhay. Tama ka, hindi madaling maging tahimik na lamang kung nararanasan mo ang mga pagpapahirap ng mga matataas. Kung gayon ay bakit hindi mo ko pamunuan? Kumilos ka man o hindi, may panganib na kadikit sa iyong buhay. Siyang tunay. Mas pipiliin ko pang patayo ng paaralan para mamulat ang aking mga kababayan, kaysa humawak ng armas at makipaghimagsikan. Paano sila matututo kung hindi kagaya ng karahasan ginagawa nila ang ibabanta mo? Sa katotohanan ay hindi ko rin alam. At hindi mo rin gustong malaman. Masig, kikilalanin, iba-ibang tao. Ang Kailangan natin mag-usap. Wala akong oras sa kahit anumang iyan. Ngunit hindi na makapaghintay ito. Ano ba iyan? Ang aking simbahan at ang utong kwartel ay sasalakayin ng isang armadong grupo mamayang gabi. Kalukuhan! Hindi ito kalokohan. 20 ang sasalakay sa kwartel mamaya. 20, samantalang ako ay may ilan lamang na gwardiya. Ngunit ano, 20? Oo, 20. At kung hindi ka makikinig sa akin, ay ikaw ang mapapahamak. Alam ninyo kung sino ang nasa likod nito? Hindi. Mayroon lang isang mabuting Kristiyano ang nagsabi. Sabihin ninyo sa akin kung sino! Hindi maaari, ngunit sinisigurado kung sinabi niya ang lahat. Kamag-anak niya ang namumuno sa pangkat na ito. Kung gayon ay paano akong maniniwala? Isang tao lang ang nasa isip ko, ang bandadong si Alias. Ano? Si Elias na humarang kay Padre Damaso? Hindi ka nagkakamali, wala nang iba. masig, kikilalanin, iba-ibang tao. Ang Senyor, ituro niyo sa akin ang mga bagay na maaari makapagpahamak sa inyo. Anong ibig mo sabihin? Kung kayo may mga liham o mga gamit na sa iyo lamang matatagpuan, ituro niyo sa akin at tutulungan ko kayo. Nariyan ang mga liham at gamit ko. Sige Elias, ako'y naguguluhan. Wala akong pinagpakana mo kanino man. Alam ko, senyor. Ngunit ito rin ang ginawa ng mga iyan sa inyong ama. Pumilos ka na muna bago magtanong. Kung ba kung sino ang may pasimuno niyan? Hindi. Subalit alam natin kung sino ang may galit sa iyo. Alam kong wala akong kinalaman sa nangyayari. Bakit natin ito kailangan gawin? Walang saysayang nalalaman natin, senyor. Sandali, huminto ka riyan. Hindi ba't mali na ako'y magtago? Kung gayo'y alam ko namang wala akong kasalanan. Subalit, senyor, makinig ka. Kukulong ka nila bago mag-umaga. Mahihirapan kang patunayan sa kanila na wala kang kasalanan. Kung gayon, ay hingi ako ng tulong sa pamahalaan. Wala ka na rin kakampi sa pamahalaan. Lahat sila ay magiging kalaban mo na. Salamat, Elias. Subalit hindi ako magtatago. Kayo ang bahala, senyor. Ngunit alam naman natin na walang masama kung kayo mag-iingat.
Tiyakin ninyong kapiling ninyo ang pinagkakatiwalaan at iginagalang na tao, simbahan at gobyerno. Mamaya kapag sumabog ang kaguluhan. Elias, ano ba ang tunay na nangyayari? Elias, anong nangyayari? Bakit? Anong problema? Kaano-ano mo si Don Pedro Iberamindia? Ako'y apo niya sa tuhod. Pinaigsi ng kanyang mga anak ang kanyang aplido kaya ito naging Ibarra. Elias, ano ang problema? Ang lolo mo may kagagawa ng pagkasira ng aking ama, ng kanyang asawa, ng kanilang pamilya at kaapu-apuhan. Hindi ko alam. Sabihin mong wala kang kasalanan. Ipagtapat mong wala kang alam. Magsalita ka. Kailangan mo akong paniwalain, kaibigan kita. Wala akong alam, kaibigang Elias. Ah! Masid, kikilalanin, iba-ibang tao. Maria, sa palagay ko'y may lihim na pagtingin sa iyo ang kulay. Ano't pumasok yan sa isipan mo, Sinang? Siya kasi lagi ang narito. Pati sa pagkain nakikisalo, papakat naman sa lang ng kanyang kasibahan. Talagang ikaw ay may taglay na kasamaan, Sinang. Del nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Crisostomo, ito yung huli mo. Anong nangyayari? May tulisan! May tulisan! Nasisiraan ka na, Banding! Dito ka sa ilalim ng mesa! Mabuhay, Senyor Ibarra! Tatakbo ka lang pala sa isang labanan. Kinatatakutan ka pa man din, Lucas. Ikaw rin naman itatakbo. Iyon ay kung may tatakbuhan ka. Sa ngayon, si Senyor Ibarra ang nakadiin sa paningin ng mga pamahalaan at ng simbahan. Diyan ka nagkakamali. Ikaw ang wala nang mapagtatakbuhan. Bakit mo ako kinakalaban? Hindi ba isa ako sa iyong tauhan? Hindi kita kailanman naging tao, sapagkat sarili mo lamang ang iyong pinaniniwalaan. Matagal ng panahon ako nakapailalim sa iyo. Ngayon, dapat naman ikaw ang pupunta sa ibaba. Ay! Buksan niyo ang pinto! Buksan niyo ang pintuang ito! Kung hindi ay mapipilitan kaming sirain ito! Hindi ko na sila napigilan, Senyor. Bakit kayo inaparito? Ipinag-uutos ng Alperes na kayo dakpin! Amba! Trin! Kayo'y huminahon at ibaba ninyo ang inyong mga baril.
Huwag ka sasama sa kanila, senyor. Senyor, kami ang bahala sa inyo. Huwag lang kayong sasama sa kanila. Minahon kayo, Mang Kadyo, sapagkat ikaw ang saksi na ako sumama sa kanila ng mapayapa at walang nilalabag na anumang batas. Senyor, kami nag-akala lamang sapagkat ganyan din ang ginawa ng inyong ama. Sumunod na lamang kayo, wala kayong dapat ikabahala. Hindi ko lubos akalain na ako'y may paratang na isang taksil, lalo na't mula pa ito sa alkalde. Pasensya na, senyor. Ako'y sumusunod lamang. Naiintindihan ko. Halugugin ng bahay, kuhaan ng dokumento, pera, o kahit anong armas ang makikita nyo. Sunog! May sunog! Hinto! Yan lamang kayo. Kung pipigilan mo ang aking mga tauhan, ay wala na matitirang gamit sa loob upang inyong halugugin. Hindi maaari. Barilin ninyo kung sino man ang gagalaw. Kikilalanin, iba-ibang tao. Nakatitiyak ka bang hindi mo kilala si Lucas? Uulitin ko. Nagpakilala sa akin si Lucas, na kapatid na lalaking nadaganan ng malaking bato at nanghihingi ng tulong para dito. Binigay ko ang kanyang hinihingi. Mula noon, hindi ko na siya nakita pa. Binigyan mo siya ng pera upang maghimagsik at patayin ang mga Kastila. Tama ba? Walang katotohanan. Tingnan na lang natin, anong mapapala ko sa proyektong Uhaw sa Dugo? Ito kasi hindi ko lubos na maisip. Paghiganti? Ano ba bang dahilan? Ang amo ko'y Kastila. Sa palagay niyo ba'y magagawa ko iyon? Ang amo mo hindi kailanman naging ikaw. Sapat na dahilan na yon upang hindi ko pagarian ang madugong laban sa Kastila. Paano naman ang pakikipag-ugnayan mo kay Elias? Iisa lamang kilala kong Elias. Siya hindi masamang tao. Maaring ako'y nagkakamali. Ngunit, sa panahon ngayon, mahirap nang malaman kung sino ang mabuti o hindi. Ngayon, sino makakapagsabi ng tunay na itsura ni Elias? Isang linggo ang nakaraan nang iyong napastangin si Padre Damaso ay may ginawa rin sa kanya si Elias. Sa tingin mo, ano ang kaugnayan ng dalawang pangyayari? Ang nasa isip ko'y may ginagawang masama si Padre Damaso na naging sanhi ng aming mga galit. Senyor Ibarra, ayon sa inyo hindi kayo nagtangkilik ng kahit sinong tao upang kalabanin ang pamahalaan o simbahan. Subalit napakalawak na pinagmumulan ng inyong mga pangungusap. Naalala niyo pa ba ang liham na ito? Saan mo nakuha yan? Saan? Ibinigay sa amin ng isang tapat na tao. Sinungaling! Katotohanan ng aming inaasahan sa inyo, Senyor. Subalit, ang mga nilahad ninyo sa liham ay may kalabuan. Baka naman may pagtatanggol ninyo ito sa amin. Senyor Ibarra! Senyor! Sige, mauna na ako. Alias, anong ginagawa mo dito? Kailangan ko ang tulong mo. O naman yun? Alam kong kaya mong gawa ng paraan na malaman ko ang pagkakaayos ng mga sundalo sa loob ng seldang iyong pinagtatrabahuhan. Ha? Nasisiraan ka na ba? Walang masamang mangyayari sa iyo. Pangako yan. Kilala kita, Alias. Sino po kawalan mo sa selda? Huminahon ka lamang at ako yung pagkatiwalaan. Hindi ko nais na mabitay ng wala sa oras. Hindi kita matutulungan. Titiyakin ko sa iyo yung hindi mangyayari yan. At saka, wala ka na siguro dito kung hindi kita tinulungan, hindi ba? Alam ko at tinatanaw ko ang pagtulong mo sa akin. Ngunit hindi mo naman siguro gustuhin mabitay ako.
Bakit ka naman mababahala sa bitay? Maaaring mangyari sa iyo yan kapag nalaman nilang magnanakaw ka sa kwartel. At ibinibenta mo ito sa palengke. Kat, Magandang hapon, senyor. Huwag niyo akong titignan upang hindi sila makahalata. Sino ka? At anong ibig mong sabihin? Hindi na po mahalaga yon. Kung may bala kayong tumakas, ay gawin nyo na ngayon, sapagkat may nagsasabing ililipat na ang kwartel. At bakit ako tatakas kung ililipat lamang ako ng kwartel? Kung may lakas kayo upang maglakad, tumakas na kayo, sapagkat ililipat ka upang ipatapon o bitayin, senyor. Naghihintay po sa labas si Elias. Nagawa na rin niya ng paraan upang kayo makalabas dito. Ang mga gwardya ay magpupunta rito at isa sa kanila ay kasabwat ni Elias. Nakakasigurado ka ba? Opo, senyor. Kayo na ang bahala riyan. Ako'y iihi na muna. sabi kayo, senyor. Bakit kayo nabarito? Umihi lamang po ako. O siya, sige, pumunta ka na rin at pagbantay. Susunod po. Senyor, hanggang dito ko na lamang kayo masasamahan. Diretsuhin niyo lamang ang daan at makikita ninyo si Elias. Maraming salamat. Halina, dito ang daan, senyor. Kikilalanin iba-ibang tao. Padre, mabuti maayos na yung kalagayan. Halika't ako yung saluhat. Totoo bang tutungo ka sa Maynila? Siyang tunay. Huwag mo nang tangkain na magpunta sa bahay ni Santiago at sabihin sa kanya ang mga alam mo. Nais ko lamang magbigod sapagkat maganda ang karwahing inaalok sa akin. Nang walang pahintulot ko, para lang makita si Maria. Huwag kang magugulat pero alam kong may pagtingin ka sa kanya. Sa akin palagay, hindi ko na kailangan ng pahintulot mo. Alam ko ang mga ginagawa mo, tulad na nangyari sa dalawang sakristan. Ano ang sasabi niyo, Padre? Masamang magbintang na wala pinakahawakan. Wala akong pakialam, ngunit tigilan mo lang ang pagtingin sa aking anak, sa anak ni Santiago. Sa tingin ko'y walang lihim na hindi nabubunyag. At anong ibig mong sabihin? Ang mga liham ni Doña Pia Alba nang papalapit ng ipanganak ang anak nila. O sabihin na nating anak nyo. Malaking kasinungalingan! Action! Babala lamang sa iyo, Padre. Dapat marunong kang kumilala ng sinisira mo. Paanong ikaw ay nakalaya? Mayroon akong butihing kaibigan na tumulong sa akin. Pumasok ka muna sa loob at baka may makakita sa iyo. Hindi ako maaaring magtagal. Naparito lamang ako upang humingi ng kapatawaran. Para saan? Sa mga pangarap at pangako natin sa isa't isa na hindi ko na kailanman matutupad pa. At ano pa, Crisostomo? Para patawarin ka sapagkat hindi mo na tinupad pa ang mga pangako mo. Ganoon na nga. Hindi ko na natupad ang aking mga pangako. Ngunit hindi ka patawaran mo ang kagustuhan ko sa ngayon. Ano pa, Maria? Kung hindi isang maliwanag na lagusan, kung saan pwede ko itong daanan upang makatakas sa mga pangyayaring ito. Crisostomo, alam ko na ikaw ang makapagtuturo ng daan ito. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap na tapos na sa atin ang lahat. Naparito lamang ako upang bigyan ng katahimikan ng iyong loob. Katahimikan? Sa paraang pagpaparamdam sa akin na ako'y nagtaksil sa iyo? Kung naniniwala ka na ikay pinagpalit ko, patayin mo na lang ako ngayon din. At ano pa bang magagawa ko? Maniwala ka lamang na ikaw ay mahal ko habang buhay. Ano pa, Maria? Patawarin mo rin ang tunay na ama ko, sapagkat siya ang naging dahilan ng lahat ng paghihirap mo. Anong ibig mong iparating? Patawad, kung kailangan pa ng bendisyon niya upang makapagpakasal tayong dalawa. Huwag mong sabihin yan at walang katotohanan.
Mayroong dalawang liham na nagpapatunay, iyon ay galing pa sa aking ina. At anong nilalaman ng liham na iyon? Ang nilalaman nito ay anak ako ni Padre Damaso. Saan ang galing ang liham na iyon? Sino ang nagbigay sa iyo ng mga liham na iyon? Sino pa? Isang lalaking dahil sa aking pananampalataya ay hindi ko matanggihang mapagkatiwalaan. Alam na ba ito ng iyong ama? Masasabi ko ba iyan sa isang ama na pinuno ako ng pagmamahal at ibinigay lahat ng kagustuhan ko? Hindi. Hindi ko kayang sabihin. Kaya't ang tanging magagawa ko na lamang ay tumahimik. Manatiling tahimik. Patawarin mo ako, Crisostomo, sa lahat-lahat ng aking kataksilan. Ako ang iyong patawarin, sapagkat ako'y nagduda sa iyo. Hindi. Isama mo na lang ako kung saan ka paroroon. Giliw ko, wala na akong magagawa pa. Pinadama na sa atin ng Diyos ang napakasamang biro. Dahil tayo naging tanga, isang biro na hindi natin may pa. Hayaan mo akong makabawi sa lahat ng aking pagkukulang. Basta't ikaw ay kapiling ko. Huwag na, Maria. Wala na akong mabibigay sa iyo kundi kapahamakan. Basta't pangako ko na babalikan kita at titiyakin ko ang iyong kaligtasan. Aasahan ko iyan, Crisostomo. Sa iyo ko na isasalalay ang aking buhay. Paalam, Maria. Doon sa libingan ng iyong lolo ko na lamang ilalagay ang salapi at ang iyong kayamanan. Saan mo ba ako nais dalhin? Mas mabuti pang mag-ibang bansa na lamang kayo. Pumunta kayo kahit sa Espanya. Iwan niyo ang lugar na ito. Subalit ikaw, paano ka? Saan ka pupunta? Mananatili ako sa San Diego. Bakit pa? Gayong kalaban mo naman sila at mainit na ang iyong pangalan. Sapagkat dito na ako sinilang at lumaki. Hindi ko maaaring iwan ang aking bayan. Kahit pa ito'y puno ng kapahamakan. Elias, sumama ka na lamang sa akin. Lisanin natin ito at pumunta tayo sa ibang lugar. Tulad ng aking sinabi, ito ang bayan ko. At hindi ako maaaring umalis dito kahit pa ako'y maging kalaban ng lahat. Ngunit anong gagawin ko kung iwan ko ang bansang ito? Kailangan mo magpasya. Kung ano ang balak mong gawin. Batid kong karahasang labanan ng aking. Kasi Diyos, may maaari kitang tulungan. Ngunit hindi ako makasasama sa maraas na laban. Maaari kitang tulungan. Ngunit hindi ako makasasama sa maraas na laban. Kung gayon ay magkanya-kanya na tayo. Sandali, senyor. Mga gwardiya silid. Tumakbo na kayo sa direksyong iyon. Ngunit, kung paano ka? Basta, ako'y sundin nyo. Inay! Ginoo, tulungan mo ang akin ah. Natamaan siya ng bala. Sandali lamang. Sapagkat ako'y nangihina rin at mayroon din tama ng bala. Ginoo, kay dami ng dugo na lumalabas sa iyo. Nakita mo ba ang malaking punong iyon? Opo. Maraming kahoy ang naroroon. Dalhin mo rito. Ipatong mo ako at ang bangkay ng iyong ina. Silaban mo at antayin mo kaming maging abo. Hindi ko kayang gawin yun. Sumunod ka na lamang. Hindi maaaring mabulok ang bangkay namin dito. Ngunit Ginoo, Makinig ka. Ikaw na lamang ang mag-isa ngayon. Matuto kang maging matapang at alagaan ng iyong sarili. opo Ginoo, susundin ko kayo. Ngayon, o pagkayari ng 2 o 3 gabi ay bumalik ka rito. Para saan po? Mula sa puno na iyon, ay sumukat ka ng 15 hakbang. Huwag mong kaliligtaan. 15 hakbang ang kailangan. Masusunod po. Mayroon kang makikitang tuyong halaman doon. Bunutin mo at hukayin. May matatagpo kang isang sakong salapi.
Ikaw na ang bahalang magtago noon. Anong gagawin ko ron? Kung ikaw ay matalino, gagamitin mo ito upang makakain sa araw-araw at mag-aral ka. Mamamatay ako nang hindi man lang nakikita ang liwanag na nagniningning sa aking bayan. Naway tulungan ng Diyos sa makakita sa liwanag ng pagbubukang liwayway. Paalam, Inay. At butihin Ginoo. Cut. Kikilalanin iba-ibang tao. Maria, narito na ako. Maria, tila di mo ata ako naririnig. Ang sabi ko'y nandito na ako. Hindi ko kayo nais makausap. Ngunit anak, bakit? Ano ang problema? Pagkatapos kong malaman lahat, tatanungin mo ako kung ano ang problema? Maria, Wala na sigurong masasakit pa nang malaman kong ako'y bunga ng isang malaking pagkakasala. huwag mo sabihin yan, Maria. Inibig ko ng tunay ang iyong ina. Walang pinagkaiba. Bunga pa rin ako ng inyong kasalanan. Patawarin mo ako, Maria. Wala na rin namang saysay kung mananatili pa ako rito. Ngayon, bilang tunay kong ama, ay papipiliin kita. Ano yun, Maria? Pipiliin ko ang mas nakakabuti para sa'yo. Kumbento o kamatayan. Maria, anong ibig mo sabihin? Kumbento o kamatayan. Nagmamakaawa ako sa'yo, Maria. Huwag mong gawin ito. Minahal ko ng tunay ang iyong ina, kahit na ito'y makasalanan. Wala akong pakialam. Ang tanong ko ang sagutin ko. Kumbento o kamatayan! Ngunit, Maria, Kikilalanin iba-ibang tao. Senyor, may kailangan po ba kayo? Wala na, Basilio. Ako ngayon nasa mabuti na. Ang sarili mo na ngayon ang isaayos mo. Maraming salamat po sa iyo. Sapagkat, malaki na rin po ang natulungan sa akin. Walang anuman, Basilio. Naway magamit mo ng tama ang iyong talino at iyong kagalingan. Opo, senyor. Ang inyong kabutihan ay hindi ko na mababayaran. Kaya kung may kailangan kayo, ay tawagin niyo lamang. Ang tanging kabayaran mo lamang sa akin ay ang pagpapatuloy mo sa pagtulong mo sa iyong kapwa. At ipaunawa na rin sa kanila na dapat nilang tulungan ang kanilang mga sarili. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya upang matulungan sila. Senyor Ibarra, paalam po. Mamamatay ako nang hindi man lang nakikita ang liwanag na nagniningning sa aking bayan. Naway tulungan ng Diyos sa makakita sa liwanag ng pagbubukang liwayway. Uy, magagalaw yung pa ako dyan na. Uy, magagalaw pa ako, Laika. Uy, baka mali na naman tayo. Tama na yan. Wait lang. Okay na yan. Mapula na ata. Kita na, sa'yo, ba't ka liit mo? Hoy, ano, patayin mo muna, baka malobat. Ay, game na, game na. Tanggalin mo yung lock mo. Ayun na lang, balik na rin ko. Kailangan pa tawa. Ano ka ba yan? Ay, gago din naman makakita yan ah. Ay, gago. Go! Ulul ka ba? Nasaan ang bangkay? Wala na ang bangkay. Bakit wala na? Sino ang nag-utos sa'yo na hukayin ang bangkay ng aking ama? Picturean nyo nga si Debo. Request back up. Ang mga sama talaga ng ugali ng mga. Na, kate. 3, 2, 1, action! Papatayin kita! May good na ba ako na? Action! Action!
Alam, mahulog! Maaari ko bang tingnan ng sulat? Ito po, Altes. Aba, totoo nga. Camera, action! May nabalitaan nga akong kumuha pa ng arkitekto. 4 na dingding na lang naman ang kailangan. Tama naman ah. Nagulat ako! Tama na. Kabastusan niyong ito. Hindi... Mukha din, perhaps muna. Hindi mo talaga. Camera, action! Ang babaeng ina na... Isa pa nga eh. Ang babae na ina ng mga batang pinagbintangan yung... Kamusta, padre? Lalampungan dun sa damuhan. Ayan, nampo na. Suyuin mo, sakyan mo. Lalampungan yan. Bumalag! Bakit ka bumalag sa kasaran? Sa pagkataon ko! Tutukan! Pinakamabuti! Tutukan! Kasihan! Maria Maria! Ang bisa! 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka din! Buwisit ka! Wala kang hiya! Nakakainis ka na! Buwisit! Okay na! Cut. Pinaparating mo ba yan? Action! Darating ang Kapitan General. At sa bahay ko magaganap ang pagtitipon. Maaari ko bang tingnan ng sulat? Ito po, Altes. Aba, totoo nga. Camera, action! May nabalitaan nga akong kumuha pa ng arkitekto. 4 na dingding na lang naman ang kailangan. Tama naman ah. Nagulat ako! Tama na. Kabastusan niyong ito. Hindi... Mukha din, perhaps muna. Hindi mo talaga. Camera, action! Ang babaeng ina na... Isa pa nga eh. Ang babae na ina ng mga batang pinagbintangan